Are you looking for another property investment? Watch this video until the end. So baka ito na yung swak sa panlasa mo at swak sa budget mo. Tapusin mo tong video na to at malalaman mo kung magkano ang asking price ng may-ari ng bahay na to. Let's go! So pagpasok mo pa lang sa gate mong ito ang iyong carport. Do sa taas meron kang terrace sa taas, so napakalawak niyan. So mamaya puntahan natin yan. And then before we proceed sa loob, dito muna tayo sa gilid. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung meron dito. This house is a single detached, so kaya meron tayo dito pang isang space papunta sa ating likod. So ito naman yung ating side, so nakasalamin na rin siya. So yun, so kung mapapansin nyo may mga 4 retouch tayo, but mamaya pag-usapan natin kung ano yung meron dyan. So dito muna tayo sa loob, pasukin na natin. So sa pagpasok ninyo, kung ano yung gamit na nasa loob, as is where is, kasama siya dun sa price na ibibigay ni seller natin. Yan. So ang ganda, pagpasok mo pa lang, meron, kita mo na agad yung inyong living room, yung sofa, TV, lahat yan kasama yan sa price na binibigay ni seller. So ito naman yung ating dining room, then ito naman yung baba ng ating stair. So yan, may design na rin tayo dyan. So check natin. So nasa sa inyo kung ano pang ilalagay nyo dyan. Marami pa kayong, very spacious pa siya. Yan. Then itong ating stair, napakaganda ng ginamit na materials dito. So hindi tinipid, since siya mismo yung may-ari ng bahay and then engineer siya. So personal na bahay niya to, kaya napakaganda. So dito tayo ngayon sa dining area. So lahat dyan, ito naman yung kung ano yung makikita mo dito sa dining area, kasama na po yan, as is where is. Dito may cabinet, very spacious pa siya. So yan, kasama lahat yan. So very maganda yung design niya. Nandiyan yung kitchen, then meron ditong refrigerator, kasama na rin po yan. So dito tayo sa ano. So marami siyang cabinet, pwede nyo paglagyan, hindi kayo mag-aalala kung saan nyo ilalagay yung mga gamit ninyo for kitchen, dining area nyo. So yan, ito po another sa lutuan nyo mismo. Parang ito na yung pinaka dirty kitchen. So yan, meron na rin tayo, kasama na rin yung washing machine na yan. Then sa pintong ito, meron naman siyang tagusan papunta sa inyong carport. Yan, tagusan yan dito sa carport ninyo. Para kung sakali may pinamili kayo, diretso na mismo sa inyong kitchen, hindi na dadaan sa inyong living area. So yon, dito naman tayo balik tayo dito sa ating kitchen. Makikita nyo ang dami pa nating mga cabinet, paglalagay nyo, very organized siya. Then meron tayo ditong CR, and then meron naman tayo ditong exit door din, papunta naman doon or connected doon sa kaninang pinakita ko sa inyo na side. Since single detached tayo, meron tayong another space papunta dito sa likod. So dito tayo. So ito na yung another view mo from doon sa front mo, ito naman sa back, doon sa side ng ating bahay. Yan, kompleto na rin. Meron na tayong mga aircon already, attached na rin siya. So kasama na rin yan, as is for is. Meron na rin tayo doon sa taas. So let's go, doon naman tayo sa ibang side ng ating bahay. So pagdating naman dito sa may dirty kitchen, ito naman yung view mo papunta sa dining area mo. So ngayon, punta naman tayo dito sa isang unang room. So itong unang room na to, pagpasok mo pa lang, kita mo na agad meron tayong CR. Then meron tayong cabinet again for organizing, and then ito naman yung ating gaming room. So before ko kayo i-tour dito sa ating gaming room, pansin nyo, ito naman ating entrance, living area, tapos kitchen, dining area, then ito yung ating gaming room. So let's go, pasok tayo dito sa loob. So yung may-ari kasi nito, gamer siya. So marami siyang mga players din. So kaya siguro nagpalagay nito. So swak to kung meron kayong anak na gamers, hindi nyo na po problemahin. Yan, merong table, kompleto na yan, as is where is. Kung ano yung nakikita nyo, kasama na. So kung mapapansin nyo, nasan ba yung door niyan? So meron tayong door syempre
para hindi maistorbo yung mga naglalaro or yung mga gamers or yung anak mo na mahilig sa games. So ayan, ito yung ating door. Pagpasok mo, CR, cabinet, and then yung gaming room. So mapapansin nyo yung isang door naman na yan ay meron ding exit entrance din if ever. So maganda yung pagkaka-design nila. And then, so very malawak talaga siya kasi nasa ang lot natin, lot area ay 172, and then ang floor area naman, ang square meter floor area ay nasa 242. So yan, very spacious talaga siya. So pag kita mo naman kung dining area mo, kitchen area, dirty kitchen natin sa likod, laundry, and then nandito yung gaming room, tapos living room natin, swak to swak. So ito yung malaking bahay na magkikita-kita pa rin kayo ng inyong family. So let's go naman tayo dito sa taas. So ito na nating stair. So dito sa taas meron tayong 3 bedroom tsaka 1 dressing room. So tara, let's go dito tayo sa taas. So pag akyat mo pa lang, makikita mo na agad yung design ng bahay mo. Yan, napakaganda. Ito yung view mo dito sa may yung hagdan. So nasa iyo kung dadagdagan mo pa yung design, pero para sa akin swak na siya. Mapapansin nyo naman, napakaganda. So meron pa tayo ditong space. Yan, marami pa kayo pwede ilagay in design. So dito muna tayo. Yan. So ang view mo from dito sa yung stair, so very spacious pa. Marami pa kayo pwedeng i-design dyan, pero ito yung design na iniwan ni seller. So ngayon punta muna tayo dito sa, so ngayon pakita ko muna sa inyo yung ating terrace sa taas. So ito yung pinto papuntang terrace. Mamaya tayo dun sa mga kwarto. So ito yung pinto papuntang terrace mo, pero diyan meron tayo dyang another CR. So padalawang CR natin, kasama na rin yung shower tsaka CR mismo. Malawak siya, maganda din yung design. So nasa inyo kung dadagdagan nyo pa. So paglabas mo naman ng pinto, ito yung ating terrace sa taas. Yan, malawak. Then pag dito naman sa kabila, meron ka ditong lababo, and then ito, so ito yung ating mga kapitbahay mo, mababait ang mga yan. Bahay dito na aming kaibigan. Then papapansin nyo sa paligid natin, mapuno siya. Yan, malamig din dito, since dito sa mataas nakahoy talaga, malamig siya dito. So yan, ito yung namang view mo dito sa taas. So makikita mo yung gutter nga pala, medyo for retouch din siya, pero don't worry, mamaya pag-usapan natin yung mga for retouch dito sa bahay na to. Okay, so pinapakita ko na rin sa inyo para aware kayo, para pag nag-viewing kayo, alam nyo yung mga for retouch, may awareness na kayo. Okay, so yan, ito yung ating taas. Then dito naman tayo sa may front view ng ating terrace. Pag diretso mo dito, makikita mo malawak pa dito sa may harapan. And then meron dyan yung gate dyan, or kaya pinto from your inside ng house mo, pwedeng dyan ka din dumaan. Nakalak lang, hindi natin nabuksan. Then yan, ito yung ang view mo pag dito sa taas. So dalawa nga palang entrance natin dito sa subdivision, pwedeng dyan. Yan, ang way naman yan, ang exit nyan ay dun sa may Central School. Sa kabila naman, Munisipyo, and then San Salvador, Kalingatan. So ito yung view mo dito sa taas pagdating sa iyong terrace sa taas mo. So kung mapapansin nyo talaga dito sa mga bahay, hindi talaga siya tinipid pagdating sa mga materyales. So hindi talaga kayo mangangamba. So yan, makikita nyo naman, lalo pag nag-upon viewing na kayo, makikita nyo kung talagang good or goods quality talaga itong bahay na to. Yan. So then sa part naman na to, naka-glass na rin siya. Yan, very maganda talaga yung design niya, in and out. So ngayon punta naman tayo sa mga rooms, pakita natin sa inyo. So dito naman tayo sa
first room natin. So pagpasok mo pa lang, meron na ring as is where is tayo. Kasama na rin yan pagka binili mo tong bahay na to sa price na ibibigay ni seller. So yan, meron na rin, kung makikita mo yung design niya sa loob, so nasa inyo kung paano nyo pa mas pagagandahin. Kasama na rin tong cabinet na to, parang gawa siya sa steel, tapos meron siyang nakasalamin na rin siya. Then yung ating bintana sa likod, meron na rin siyang bakal for safety na rin. Okay, yan, ito ang first room natin para sa inyong mga anak or sa guest ninyo. Okay, let's go to naman sa other room. Dito naman tayo sa dressing room. So ito yung first room, dressing room, then isang kwarto, then yung ating pinaka main room. Okay, pasok tayo dito sa ating dressing room. So yan, as is where is. Yan, so marami tayong pwedeng paglagyan dito sa dressing room natin. Meron na tayong cabinet. Yan, sa mga may table na rin tayo. Then may kasama na rin yung aircons. Ma-organize mo na kaayos ang gamit mo dyan. So marami, pansin nyo, marami talaga siyang cabinets para sa design mo. Yan, para makapaglagay ka na mas maganda, hindi magulo ang gamit mo. Kasama na rin po lahat dyan. Complete set. May aircon na din. Ano na rin yung ating bintana. Okay, yan yung ating dressing room. Then let's go naman sa another room natin. Dito sa nating another room, meron tayong, so pagpasok mo pa lang, nandyan na rin yung ating bed, foam, yan, kasama na rin yan, table, study table, cabinets. So nasa sa inyo na lang kung paano nyo mapagagandahin pa, lalagyan nyo ng design yung bahay, yung room na to. So meron na rin siyang aircon sa loob. So kasama na rin yan. Ito yung ating another second room natin. So ito naman yung view pag sa ating pinto. Maganda ang pagkakagawa pati sa mga cabinets natin. Okay, so let's go naman, proceed tayo dun sa master bedroom natin. Ito naman yung ating master bedroom. So ito yung isang room, master bedroom ang katapat. So pagpasok mo, yon, napakalaki, napakaganda. Kasama na rin po yan yung higaan, home, lahat po kasama dyan. Meron na rin tayong aircon, TVs. So yung design mo dyan, yan, napakaganda ng design yan dyan sa taas. Nasa inyo na lang, i-add nyo pa kung ano pang design ang gusto nyong gawin. Okay, so kasama na rin TV na yan. Then meron tayong CR dito sa loob ng ating master bedroom. Yan. Ito po yung ating CR. And then meron tayong bathtub dyan. Yan, meron tayong bathtub. So meron na rin diyang shower. So yon, ito po yung ating CR dito sa master bedroom. So all in all, meron tayong 3 bedrooms and 1 dressing rooms. So meron naman tayong 4 toilets. Isa sa may dirty kitchen, sa may gaming room, dito po sa taas, and then isa pa sa may master bedroom. So approved sa bahay na to. So meron tayong lot area na 177, and then meron tayong floor area na 242 square meter. So napakasulit. So hindi tayo tinipid sa materyales ng bahay na to. So sa mga gustong magtanong, comment nyo lang, message nyo lang ako for more details. So ang bahay pa lang ito ay nagkakahalaga ng 12 million pesos. Asking price. So negotiable pa naman yan. So comment down below and message me for more details and information. Thank you. So bago ko pala tapusin tong video na to, gusto ko palang ipakita sa inyo yung mga 4 retouch po natin and paano po ang mangyayari dito. Okay? So yun, kung mapapansin nyo, may mga 4 retouch po talaga tayo dito since hindi na nila natitirahan ito. So meron tayong corrosion dito sa ating gate, and then meron tayong bricks na kulang dito, and then pagpasok nyo naman sa loob, meron tayo dyang sa gilid po natin, may mga molds yung ating pader, but it's okay kasi hindi na po kasi niya natitirhan to, lumipat siya doon sa isa niyang bahay. Normal lang naman po ito. So but don't worry, si seller po ang bahalang magpaayos po niyan. So mapapansin nyo doon sa unang
video natin sa taas, merong tayong dong gutter na nakalaylay, but it's okay. So, ang gutter po na yan is stainless, napakatibay. Don't worry, ang bahay pong to ay 4 years old pa lang. Wala kayong nakikitang bitak dito sa mga nagdaang lindol. Kasi po, napakaganda nung ating mga materialis na ginamit dito sa bahay na to. So, yun lang po. Thank you and God bless.